Ito, ang chairman, nag-iisa lang sa kanyang komite. Si Chairman ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Chair, Senator JV Ejercito, good afternoon. Si Lourdes Armendize, Excel Manila. Yes, good afternoon. Magandang hapon po sa mga taga-pakinig natin sa Biset. Oo, sir, napag-usapan na ho ito, no? Ano ho ba yung stand, sir? Yes. Okay. Ano po yung inyong statement kaugnay po sa inihaing ethics complaint against po sa inyo na hindi nyo raw po inaksyonan yung reklamo 100 plus days na laban sa inyong kasamang si Senador Chis Escudero? Mukhang wala hong basihan yan dahil unang-una, wala pa ho ang Ethics Committee. Ako pa lang ho, bilang chairman, ang na-designate. Pero yung mismong Ethics Committee, wala pa ho kaming membro dahil hindi pa ho nako-constitute ito dahil kinakailangan na ito basahin sa plenary at aprubahan ng plenary ang mga composition ng members. Ang nangyari kasi dito, na-appoint po ako ay last day ng plenary, sometime October. Tapos noon ay November, budget hearings na, isang buwan. Pagkatapos ng December, kalahati ay BICAM na. Nagkaroon kami plenary session pero para lamang ang agenda ay aprubahan ang BICAM report. So hindi talaga nagkaroon ng plenary session hanggang ngayon kaya hindi na constitute ang committee, ang Ethics Committee. Kaya wala hong basihan at hindi ho totoo na ako po ay negligent dahil gusto ko yung kuman. Wala po akong miyembro sa committee. Hindi kami pwede mag-function, hindi kami pwede magpatawag ng hearing. Since para sa kaalaman ng ating mga kababayan, so kailan po mabubuo at paano po mabubuo yung inyong komite? Pagka-resume ng session, itong January 26, basta makumpleto na po dahil ang minority na lang ang may kulang, no? Dalawa yung representative nila, isa pala yung kanilang binibigay na nominee. Pagka nilang naibigay yan, ay akin forward sa Rules Committee para ma-agenda na ho, para ma-aprubahan na ho ang Constitution ng Ethics Committee. Senator, ito ho ba ay by choice? Ibig sabihin, gusto ko maging member o kaya ituro lang natin si JV, member natin. Paano ba maging member nito? Pinipili po yan at kung sino ang gusto. Pero sa totoo lang, walang may gusto sa Ethics Committee. Kaya nga, October na, ito na yata pinakahuling kumuha at wala nga gustong kumuha nito. Ako napilitan lang, sa totoo lang, pinakiusapan ako Senate President Tito Soto dahil napakahirap nitong committee to. So, pinipili po yan na papayag, ganun. Pero yun nga, Senator, no, napilitan ka lang, so nag-iisa ka dyan. Tapos ngayon, pipiliin lang pala yung member mo, kung umayaw nga naman lahat. Napakahirap talaga na ito. Challenging talaga itong Ethics Committee. Kaya nga, hintayin na lang natin, no, mabuo po ang Constitution at isa-isay naman natin yung mga ethics complaint, no? Pero first in, first out. Hindi pwede yung sinasabi nung nagre-reklamo na gusto niyang unahin yung kanyang pinailakayas kaso. Hindi naman ho pwede yun. Oo. So, kahit po halimbawa na i-file last year, 100 days nga raw po, tapos mabubuo kayo ngayong darating na sesyon, okay pa rin po yun. Hindi naman po nabasura yung nakaraan. Hindi po nabasura, pero first in, first out nga po. Dahil nasa lima na ho ang filed na ethics complaint at pang-apat pa yung kay Senator Escudero. So, hindi naman ho pwedeng unahin po yun. Pero, Senator, paano to ikaw po ang inireklamo? Siya pong bahala. Kung matatanggal ako sa Ethics Committee as chairman, mas gagustuhin ko dahil wala nga may gustong humawak nito. Kaya lang, ako pa mag-i-inhibit na siguro. Kaya may iwan na. Kaya kailangan namin mag-constitute muna para magkaroon ng organizational meeting. Ma-elect na yung vice chairman na papalit sa akin kung sakali. Matatanggap na rin po ba or tinanggap na rin po ba o matatanggap niyo po ba itong reklamo naman na sinasabi ng isang dati niyo pong kasamaan si Senator Trillanes laban kay Senator De La Rosa dahil po sa kanyang pagliban sa mga sesyon? Depende po kung may magfa-file po ng formal complaint at saka ang sabi nga ni Senate President Soto, the only way na i-compel mo ang miyembro ay kung may kailangan ng quorum. Pero other than that, hindi mo daw pwedeng i-compel ang presence ng legislator o ng senador. Sir, okay lang po na hindi niyo po sagutin, pero pagkakataon na po na maitanong namin, ano po yung reaction po ninyo na yung kapatid niyo po ay may panibagong kaso about
sa flood control naman po? Palagay ko, parang last year pa yan, no? Accountability to kahit na may malapit sa atin, malungkot tayo dahil yung makasama natin, ilan nadadawit. Opo. Pero accountable to, kailangan harapin din yung kanilang itong makasasyon para maklaro din ang kanilang pangalan. Pero sa akin lang, wag tayong lilihis sa mga tunay na salarin, no? Yung mga talagang gumawa ng modus, baka po, yun lang po ang sa akin. Huwag natin kalimutan yung mga tunay na nagsimula ng salarin, ng scam na ito. Ano po ang inyong reaksyon naman? Yung ating top leaders ay pare-pareho pong merong impeachment. Hindi makakabuti sa akin, although accountability yan, pero in the long run, saka sa international community, that will picture stable political instability. Dalawang top officials magkikreate ng vacuum. So, yun lang ang sa akin, no? Personal pong opinion po yan na it might create a perception of political instability. Pero ano ho ba, may possibility, sa inyo lang pong kaalaman, no, na yung both leaders ay mai-impeach? Hindi ho natin alam kung depende po sa House yan. Kami po sa Senado, constitutional duty lang namin mag-convene as an impeachment court. Senator, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Papasalamat po sa inyo. Happy New Year po sa inyo lahat. Di pa ako nakabati pero maraming salamat dahil sa suporta ninyo na hanggat ngayon kahit papano ay nananatiling maayos pa rin naman tayo so nagsusubok na ayusin ang ating trabaho, lalong-lalo ng universal healthcare law at iba pa na kahit na magulo ngayon ay tinatrabaho pa rin natin para makatulong na gumanda ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Maraming Senator. salamat sa inyo. PCXL. Pulso